Pagkagaling ng Puerto Galera, samahan niyo naman ako pumunta sa babang parte ng Luzon para maghanap ng mga magandang pasyalan na pwede natin puntahan at makatikim ng iba't ibang klase ng pagkain na kayang offer ng lugar na to dito sa bayan ng Quezon. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Tayabas, Quezon at meron tayong na-discover na bagong kainan dito. Ito yung once famous Buko Halo-Halo. Kaya tara, samahan nyo ako. Check natin kung ano meron dito. Para sa panahon ng tag-init, ang pakulo ng isang restaurant dito sa Tayabas, Quezon is all about buko. Mga kabadrip, bago pang makilala ang restaurant na to dahil sa mga buko dishes nila, ito ay nagsimula muna sa isang maliit na negosyo. Inihaw na manok at inihaw na isaw. At nung panahon ng pandemya, nag-start sila na pagandahin itong lugar na ito upang maging magandang restaurant na may cool vibes at magandang ambience. Madami po kayong pwedeng orderan na foods, di lang po halo-halo, di lang pansit. Madami din po kayong Filipino cuisine na pwedeng tikman na ulam. Tulad po ng mga inihaw, mga pork binagoongan. Madami pong pwedeng orderin dito. Ang maganda pong ma-experience nyo dito sa resto ay yung ambience po. Ang panahon po dito, presko po. Minsan po maulan, minsan mainit. Pero pagkaan naman po, hindi po siya gasinong mainit. Mahangin po kasi ang paligid. Gawa ng mga puno po tsaka halaman. Yun, so meron silang breakfast, merienda, pika and pansit. Yun, let's check. So meron silang famous chami. Meron silang habhab, bihon, Mickey bihon, spaghetti palabok, lomi overload. Sa merienda naman, yung mga meron dito is cheeseburger, buko burger, wow, that's interesting, buko burger, crispy buko pie, clubhouse and salad. So meron din sila rito pika-pika. At meron naman din dito, mga bad trip kung grupo kayo. So, good for 4. Meron silang nasalpali. Yan po, platter na yan. Check nyo lang. Platter 1, 1,831. Platter 2, 2,891. Tapos, platter 3, yung pang 8 persons. So, yun na. Tara, order na. Sa pinaka-best na na-observe ko rito ay sinisigurado nilang bagong luto at fresh ang mga sinaserve nila rito, mga bad trip. Isa sa mga in-order namin dito, mga bad trip, ay ang mabentang tokot baboy nila. At ang flavorful na chami or pansit chami. Malulula ka rin dito sa dami ng servings na meron sila rito. At syempre di mawawala ang kare-kare. Inihaw na manok at pansit bihon, mga kabadrip. At nga pala, ito yung kanilang lomi overload, mga kabadrip. At isa pa palang pahabol, mga kabadrip, ito yung seafood minuraan. At ang isa sa mga favorite na punupunta ng mga tao dito ay ang kanilang buko de halo-halo. Oh lala! Kami ang mga bad trip. Lahat pa lang, buhay na buhay ka na. Tara na, kain muna tayo, mga ka-bad trip. O diba, swak na swak ang gimmick nila, lalo na pagkasama mong pamilya. Sarap kumain, mga ka-bad trip.
So mga bad trip, meron daw dito ng pag-i-stayan gusto mag-overnight. So dito, meron silang room doon sa taas. Ang rate niyan is 1,800 per night. And then sa baba, yung parang dining area nila. And then dito yung CR. Hindi ko mapakita yung loob kasi meron ng occupied kasi siya. So dito, may CR sila rito na may shower. And so dito pwede mag-shower yung mga nag-i-stay. So yung dibutin natin mga bad trip. Wow, pwede ka kumain dito. Yan sa mga kubo-kubo. Sobrang relaxing dito ah. Saka presko yung hangin dito mga bad trip. Tapos natin kumain, bisitahin naman natin ang Banahaw View Deck mga bad trip. Pagtungtong pa lang natin dito sa Banahaw View Deck, ramdam na agad natin ang lakas ng hangin mga kabad trip. In fairness, presko rito kahit trick ang araw. Isa pa, breathtaking din ang view ng Mount Banahaw dito sa view deck. At from this view deck, tanaw-tanaw mo ang buong bayan ng Quezon hanggang dun sa Lucena. Gano'n nakatagal tong Banahaw View Deck? 3 years na. So right after pandemic? Since 2022. Doon ang pasok ng 2022. Yun guys, nagluto si Kuya ng sinulpot. So, ganyan yung sinulpot, ano to? Saan gawa yan? Malagkit na giniling. Tapos, Sa asukal at gata. mga gaano katagal yan lalagay dyan sa lutuan kaya? 2 oras. Ah, tagal din, no? Oo. May finished product kami, nandun na sa... Meron na po doon sa babaw. restaurant. Yung mga greenhouse nandun, kuya, tanim ninyo yan. Kasama din yun. Mga lettuce. Lettuce. So, hindi yung ginagamit na parang ano... Yun ang ginagamit yun dyan sa mga sanggipsal. Mga... Meron kasing sanggipsal na mga branches ang Mount Banahaw. Meron sa Candelaria, Lucena, at meron na rin bubuksan sa Lukban. Yung mga lettuce ang ginagamit ng mga ano. Don't worry mga kabad trip. Kung sakaling magutom ka rito, meron silang restaurant na sigurado kung magsaserve na masarap at malasang pagkain. O diba? Napakasarap kumain pag may ganito kang view na makikita. And dito naman mga kabad trip, ang greenhouse nila. Meron silang mga lettuce dito at iba't ibang klaseng halaman na nakatanim at tinaalagaan nila rito. Ito nga pala mga kabad trip, ang sabi sa akin ng staff, ito yung lettuce na ginagamit nila sa sanggipsal nila rito. Sa lawak ng greenhouse nila rito mga kabad trip, imposibleng magka-shortage pa sila ng lettuce. Teka lang muna mga kabad trip, mukhang ginuto mo kakaikot. Tara, order na tayo. At syempre, since nasa Quezon ako, ang ordering ko ay ang famous chami ng Quezon. At mga kabad trip, hindi kompleto ang pagdayo rito sa Quezon, kundi kadadaan ng Rodillas para bumili ng yema cake, broas at kahit anong pasalubong. Tama na mga kabad trip, sobrang dami ko na nabiling pasalubong. Punta naman tayo ng Calle Budin para maghanap ng budin. Ito mga kabad trip, yung Calle Budin dito talaga yung bagsakan ng bentahan ng budin, Quezon Province.
Ito yun na yung pinag-on. Ito magkano yung ganari? 50 pesos po. Teka, magkano? Mahali po. Dalawa yung ganito ko. Kahit anong oras. Kasi malamang niya. Ang mangyayari niyan kasi. Wala kang ano? Ang bumili dito. Magkano isang ganito? 50 po. 50. Yan, nagmamags pa po bago ano kasi. Bagong luto. Dati may magawa na ito. Dati po, pero wala na po ngayon. Tsaka yung sa Cora. Saan gawa itong ano? Yung budin? Balinghoy po. Saan? Balinghoy, kasama. Kasaba yung balinghoy. Apo. Tapos, nahalo sa... Apo. Anong hinahalo sa kasaba? Siguro lang. Ay, si ate. So yun, mga bate, pati yung budin, dinayo pa natin dito sa, sa Quezon. So bumili si Ayan. Ayan, apat na budin. Tikman natin mamaya mga bate. Thank you ate ha. Sige po. Thank you po. Sana nag-enjoy kayo sa episode ito mga kabatrip. Kung gusto pa ang ganitong klaseng video, please like, share, and subscribe mga kabatrip. Hanggang sa muli.